pananguting itim na medalyon. Eto, tanggapin mo ito iyo. Bakit po? Pwede naman po iwala. Pwede naman po si Mang Roger. Malakas po yun. Isa po yung albularyo eh. Makinig ka ako. Hindi kita niloloko. Ang akibat ang pumili sa'yo. Hindi ako. Biglang bumilis ang kabog ng bibig ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot o sa bigat ng sinasabi niya. Napatitig ako sa bigkas at sa medalyon. Coco, wala nang oras. Paparating na sila. Naramdaman kong itinaas ang aking mga kamay at maraming inagot ng agimat. Tapos isinuot ko ito. At sa sandaling lumapat ang medalyon sa aking dibdib, nakaramdam ako ng kakaibang lakas. Inalis nito ang lahat ng takot ko at pag-aalinlangan hanggang napatingin ako kay Lolo Noah. Huwag kang mag-alala. Hindi ka lalaban ng mag-isa. Oras na para bumalik ka. Yung mga bilin ko, gawin nyo. Sabihin nyo ang tungkol sa dilubyo at sabihin silang umakyat sa burol at pumasok sa loob ng simbahan. Bakit po sa simbahan? Hindi po pwede na. Patibaran na lang po namin ang mga bahay namin para hindi po makapasok ang mga aswang. Hindi sa pahat ang pagkukulong sa bahay. Ang simbahan lang ang tunay na ligtas. Balik kayo mga dito sa kabasya. Sige. Basta makakalapit doon ang mga nilalang na masasama. Pumunta siya sa harap ko. Sabay inilagay niya ang kanyang mga kamay sa akin ko. Muling lumabas ang nakakasilaw na liwanag. Sa mga ikot pagbulan, nasa kwarto na ako, nakahiga sa kama. Coco, mabuti malagising ka na. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit bigla ka na lamang namatay kanina? Hindi ko sinagot si Mama. Pagkos ay napatingin pa ako kay Turkey. Nakita ko siyang biglang lumangon. Tapos ay binalik ang tingin kay Mama Elsa. Ma, kailangan ko natin pakinggan si Turkey. Kailangan ko natin tulungan siyang balaan ng mga tao. Magiging madugo po ang gabi. Hindi tayo pwedeng manahimik na lang dito. Kaya please, Ma, gumalaw na rin tayo habang may oras pa. Pero anak, Ma, mamamatay po lahat ng tao dito. Papatayin po sila ng mga aswang, kaya pumayag ka na, Ma. O sige, pero hihintayin natin si Roger. Hindi tayo lalabas na hindi siya kasama. Huwag naman, baka maubusan pa po tayo ng oras. Natigilan si Mama. Siguro napansin niya na talagang seryoso ako sa sinasabi ko. Ilang sandali siyang nag-isip bago dahan-dahan tumango. Lumas kami tatlo sa bakuran. Sakto namang nandito na din pala si Mang Roger. Halatang nagmamadali. Nagdapit na, agad may salita si Mama at sinabi sa kanya, pinapag-usapan namin. Oo, tama mga anak mo, Elsa. Kailangan natin balaan ng mga tao. Yun ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Napanaginipan ko kasi ang lolo nung ako. Sabi niya, tulungan ko rin kayo. Kaya tara na. Napatigil ako nang marinig ko ang sinabi niyo yun. Lumakad na silang tatlo. Pero nagpaiwan ako. Napalingon si Mang Roger nang mapansin ako. Bakit ko? Lolo niyo po si Lolo Noah? Oo. Bakit ko? Ikinuwento ko sa kanya kung paano kami nagkakilala ni Lolo Noah. Pati na ang mga bilin niya. Tapos inilabas ko mula sa aking suot na damit ang medalyon na binigay niya sa akin.